Isang batang lalaki ang gustong gumamit ng mahika para buhayin ang kanyang namatay na ama. Nang halos magtagumpay, biglang naganap ang isang aksidente. Ang Phoenix Gemstone sa Magic Wand ay biglang nawalan ng kontrol. Gustong humingi ng tulong ni Kuya matapos makita ang sitwasyon. Bilang isang resulta, sa isang iglap ang batong pang-alahas ay sumabog sa mga pira-piraso. Akala ng magkapatid ay nabigo ang mahika. Parang may lumabas sa closet. Mga paalang niya. Nang makita ang ama na kalahati lang ng katawan, laking gulat ng magkapatid. Gayunpaman, may pag-asa pa rin. Ang katawan ng ama ay hindi nakikita at hindi nakakarinig. Maaari lamang maglakad ng pabaya sa bahay. Hanggang sa ginamit ng kapatid ko ang childhood memories niya. Noon lang naramdaman ng tatay ko ang presensya nila. Ngunit sa kasamaang palad, ang magic ay maaari lamang tumagal ng 24 na oras. Kailangan nilang maghanap ng isa pang gemstone para maging buo ang ama. Gayunpaman, wala silang ideya kung nasaan ang gemstone. Maswerteng kapatid na babae ay isang miyembro. Nakakita siya ng 2 card mula sa kanyang koleksyon. Humanap lang ng adventurer sa Manticore Tavern. Posibleng mahanap ang Phoenix Stone. Kaya agad na umalis ang magkapatid. Naglagay pa sila ng kalahating katawan para sa kanilang ama. Sa daan, patuloy na sinusubukan ni Jeya ang iba't ibang uri ng mahika. Ngunit hindi ito gumana. Gusto ni Kuya na mas maging confident siya. Gayunpaman, nawalan ng ama si Jeya noong siya ay maliit pa. Dahil lagi siyang walang tiwala. Binibuli ng mga kaibigan sa school. Wala siyang lakas ng loob na lumaban. Nagsasagawa ng sign test ang paaralan. Natatakot siyang matraffic. Kaya laging inaabangan ni Jeya na makilala ang kanyang ama. Isinulat pa niya ang lahat ng gusto niyang gawin kasama ang kanyang ama. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Manticore Tavern. Ngunit ang lugar na ito ay ginawang isang regular na restaurant. Ang dating pinuno ng Lion Scorpion ay isa na ngayong waiter ng restaurant. Alam niya talaga kung nasaan ang gemstone. Ngunit ayaw ibigay ang mapa ng hiyas sa magkapatid. Dahil masyadong delikado ang lugar na yon. Pero wala na masyadong oras para kay Dad. Sa desperasyon, natapos si Jeya na gumamit ng mga taktika na nakakapukaw. Nakikita ang dating ligaw na anyo at ang mga panata na binigkas. Agad na nagising ang puso ng labanan ng Lion Scorpion. Mamuhay ng komportable sa loob ng maraming taon. Nakalimutan niya na dati siyang reyna. Sa emosyonal na kalagayan, sinunog pa niya ang taverna. Agad namang kinuha ng magkapatid ang kanilang ama para makatakas. Pero nasira si Dad at aksidenteng nahulog. Sa oras na yon, biglang nahulog ang isang piraso ng kahoy. Sa desperasyon, gumamit pa si Jeya ng mahika. Pinalutang niya ang kahoy sa hangin. Pagkakita nun, binuhat agad ng kapatid ko si tatay. Nagawa nilang makatakas mula sa taverna. Dahil hindi nakuha ang mapa ng hiyas, labis na nabahala si Jeya. Sa wakas, inilabas agad ni ate ang menu ng taverna. Sa ito ay tila na itala ang lokasyon ng hiyas. Walang sabi-sabing umalis agad ang magkapatid. Ngunit ang kotse ay naubusan ng gasolina hindi nagtagal pagkatapos umalis. Nang makitang nawala si tatay, 20 oras na lang ang natitira. Iminumungkahi ni Jeya kung posible na gumamit ng magic upang lumikha ng gasolina. Pumayag naman agad si Kuya. Hanggat maaari mong palakihin ang tangke ng gas. Tapos tataas din ang gasolina dito. Ngunit ito ay advanced magic. Kailangang mag-focus ng buo si Jeya. Samantala, ipinagpatuloy ng kapatid niya ang pag-aayos ng pwesto ni Jeya sa tabi niya. Sa wakas, magtagumpay. Ang tangke ng gas ay naging napakalaki. Ang mga sasakyan ay naging napakalaki rin. Ikaw din. May problema ako. Ngayon ano? Naitago lang ni Jeya ang kapatid sa bulsa. Pagkatapos ay kinuha si tatay upang maghanap ng gasolinahan. Sa wakas, nang makarating sila sa pintuan, nakasalubong nila ang isang gang ng karera ng kotse. Matapos tingnan mabuti, ito pala ay isang grupo ng maliliit na diwata. Huwag tingnan ang maliit na sukat nito. Mayroon silang likas na hindi nanggugulo. Hoy, hindi ka ba nag-iingat sa paglalakad? Sorry talaga, hindi kita nakita. Kung makabunggo ka ulit, gagawin kitang bangungot na makita mo ako. Akala ni Sis Jeya ay hindi niya siya masasaktan. Agad na mag-refuel at tumakas. Sa wakas, muntik nang matamaan ng tatay ko ang isang tao. Nais agad na ipaliwanag ng amo ang 1.1 siyam. Nagalit agad ang amo ng duwende. 1.1 siyam. Who knows umiiling si tatay. Malapit nang kalkulahin ng boss ang 1.1 siyam. Buti na lang nakialam agad si Sis Jeya. Unexpected lang nagpapagasolina. Muling nakipag-away si Kuya kay Little Elf. Sinabi niya na ang Little Elf ay tamad sa paggamit ng kanyang mga pakpak. Kaya naman hindi na siya makakalipad. Agad namang humingi ng tawad si Kap Jeya sa kapatid. Bilang resulta, ang lubid ay hinila. Nabangga ng tatay ko ang motor ng isang motorbike gang. Ngayon ang gulo. Siguradong patay ka. Kinuha ni Sis Jeya ang kanyang ama at agad na tumakbo. Pero hindi marunong mag-drive ngayon si ate. Maaari lamang hayaan si Sis Jeya na magmaneho ng walang ingat. Walang tigil na humabol sa motor ang munting diwata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi pa nga nakapasa sa pagsusulit sa driver's license ang ate ni Jeya. Sa halip, sa ilalim ng patnubay ng kanyang kapatid, binilisan niya ang daan. Nang makitang hinabol siya ng diwata sa loob ng sasakyan, mabilis na binuksan ni Jeya ang AC para harapin ang sitwasyon. Sa isang iglap, nalutas ang panganib. Maswerte talaga ang engkanto na itinapon. Muling binubuhay ang potensyal nitong lumipad. Sa wakas ay nakatakas mula sa motorbike gang. Biglang lumaki ang katawan ni Kuya. Diretsong hinaharangan ang tingin ni Jeya. Nakatawag agad ng atensyon ng mga pulis ang umaaray na sasakyan. Sa wakas ay kinailangan ng magkapatid na huminto sa gilid ng kalsada. Sa wakas ay lumikha muli ng mga problema ang aking ama. No choice. Maaari lamang silang magkaila sa pamamagitan ng mahika. Maging tulad ng nobyo ng pulis ng kanilang ina.
Isasama daw niya si Jia sa paglalakad. Kahit medyo kahina-hinala. Ngunit sa wakas ay nakatakas. Kinabukasan, bumalik sila sa matarik na bangin. Sa ibaba nito ay isang malalim na bangin. Sa pamamagitan lamang ng pagbubukas ng mekanismo sa kabaliktaran, maibaba lang ang malaking tulay na nagdudugtong sa matarik na bangin. Walang pag-aalinlangan, ginamit agad ni Jia ang kanyang mahika. Bilang resulta, ang distansya ay masyadong malayo at hindi maabot. Noong panahong iyon, tinuruan siya ng kanyang kuya ng agham ng pagtapak sa hangin. Para sa kaligtasan, tinali siya ng kanyang kapatid ng lubid. Inipon ni Jia ang kanyang lakas ng loob at humakbang pasulong. At talagang nagtrabaho ito. Gayunpaman, sa susunod na hakbang ay nadulas siya at nahulog. Bawat hakbang ay dapat puno ng kumpiyansa. Sa pagpapalakas ng loob mula sa kanyang kapatid. Panay ang paghakbang ni Jia. Gayunpaman, biglang kumalas ang lubid na ginamit. Natakot ang kapatid niya hanggang sa pagpawisan siya ng malamig. Maaari lamang siyang hikayatin na magpatuloy at huwag lumingon. Nakita ko si Jia na biglang naglalaro. Natakot ang ate niya hanggang sa mapaluha. Sa kabutihang palad, si Jia ay may pambihirang lakas ng braso. Sa wakas, nakaya niyang umakyat ng walang anumang problema. Nagawa ni Jia na buksan ang mekanismo at ibaba ang suspension bridge. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang boyfriend ng nanay ko para habulin ako. Kailangang iwi sila kahit ano pa ang sabihin. Agad na ibinunyag ni kuya ang pagkakakilanlan ni ama. Nagiging sanhi ng pagkagulat ng kabayo. Agad na tumakas si Jia at ang kanyang kapatid sakay ng kotse. Sinong mag-akalang papalapit na ang humahabol na sasakyan ng pulis? Maliit na daanan lang ang napasok ng magkapatid. Sa wakas ay hindi na nila maipagpatuloy ang paglalakbay. Gusto ni kuya na batuhin si Jia para harangin ang sasakyan ng pulis. Gayunpaman, ang magic ng kidlat ay isang high-level magic. Hindi talaga kaya ni Jia. Alam ni kuya na gustong makilala ni kuya si Papa. Tahimik siyang bumalik sa sasakyan. Nagpatugtog ng kanyang paboritong musika. Hinaplos ng marahan ang paborito niyang sasakyan. Pagkatapos ay pindutin ang gas laban sa bato. Panghuli, sipain ang kotse. Gumagalaw ang sasakyan bilang parangal sa kuya. Tamang-tama ang bato. Matagumpay na nakaharang sa tumutugis na pulis. Pagkatapos ay sinunod nila ang mga tagubilin ng konstelasyon ng Corvus. Nakahanap ng susi, at pumasok sa kuweba ayon sa mga tagubilin. Ang kuweba ay kadalasang binubuo ng mga daanan ng tubig. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Gage sa sandaling yon. Ginawa niyang maliit na bangka ang French fries na may spell na Gigantify. Pagkatapos ay binilisan niya ang spell ng Accelerate. Sa daan, natututo si Gage ng ilang bagong magic. Alam din niya ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ng kanyang kapatid. Ibig sabihin ay hindi niya makilala ang kanyang ama bago siya mamatay. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang basement. Ito ang lugar ng kanilang huling pagsubok. Ang ama at ang kanyang dalawang anak ay naghahanap ng kayamanan sa isang tagong silid. Hindi sinasadyang natapakan ni tatay ang mekanismo. Bago pa natauhan ang magkapatid, biglang bumukas ang pintong bato sa itaas. Nahulog ang isang slime block. Mawawala agad ang sinumang tamaan. Nagsimulang magsara ang batong pinto sa likod. Ang mga dingding ay napuno din ng mga mekanismo. Walang oras ang magkapatid na lutasin ito. Kunin ang kalasag sa tabi niya. Protektahan ang ilalim ng ama at tumakbo sa kabilang panig. Iniwasan lang ang pag-atake ng higanteng palakol. Pagkatapos ay hinarangan ng isang tinik na bitad. Walang pag-aalinlangan, tumalon si ate pababa. Gumamit agad ng levitation spell si Adik para pigilan siya sa air. Dinala ni Jia si tatay sa paglundag sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay hilahin ito pabalik gamit ang mahika. Nang magsasara na ang pintong bato, nakuha ko rin si tatay. Akala nila makakahinga sila ng maluwag. Biglang umagos ang tubig sa kwarto. Sinubukan ni Jia na gumamit ng mahika ng kidlat. Ngunit hindi ito gumana sa lahat. Matapos bigyang pansin, natuklasan nila ang isang pattern dito. Eksakto tulad ng isang mekanismo sa ilalim ng tubig. Walang pag-aalinlangan, lumusong si kuya sa tubig at tinapakan ang mekanismo. Ngunit masyadong malalim ang tubig, hindi sila makahinga ng matagal. Sa pamamagitan lamang ng pagbubukas ng parehong mekanismo, nang sabay-sabay magbubukas ang mga floodgate. Kaya naisip nila si tatay. Sa tulong ng lubid, tuluyang natapakan ni tatay ang mekanismo. Nakatakas mula sa malaking butas. Nang makita ng magkapatid na may ilaw na nagmumula sa itaas, puno ng saya ng tagumpay. Hindi inaasahan ng bumukas ang takip ng balon. Nataranta ang dalawang tao on the spot. Ang lugar na ito ay hindi ibang lugar. Ito ang school na pinapasukan nila araw-araw. Si Jia ay ganap na nawasak. Isinisisi niya ang lahat ng responsibilidad sa kanyang kapatid. Ipagpalagay na ang kanyang kapatid sa lahat ng paraan ay hindi. Gumagastos ng masyadong maraming oras. Mag-isa niyang isinama ang kanyang ama sa dalampasigan. Sa simula, isulat ang mga bagay na gusto mong gawin kasama ng iyong ama. Ngayon hindi man lang magkita. Ngunit natagpuan niya ito habang siya ay nagpinta. Mga aralin sa pagmamaneho. Parang sinamahan siya ng kapatid niya para makatapos. Maglaro ng volleyball. Nagawa din habang nag-aaral ng magic. Ang kanyang mga kapatid ay magkasamang naglaro at nagsaya. Mula maliit hanggang malaki. Lagi siyang sinasamahan ng kapatid niya. Tinuruan siyang lumangoy. Turuan siyang sumakay ng bisikleta. Tulad ng mga bagay na gusto niyang gawin kasama si Papa. Sinamahan siya ng kanyang kapatid na makatapos. Napagtatanto ang sarili niyang mga pagkakamali. Agad namang kinuha ni Jia ang kanyang ama para hanapin ang kanyang kapatid. Samantala ang kanyang kuya ay sinusubukan pa rin siyang tulungan na maisakatuparan ang kanyang pangarap. Patuloy na maghanap ng mga hiya sa pool. Sa wakas ay binuksan ang mekanismo sa itaas ng pool. Ngunit nang kunin niya ang gemstone, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap.
Ang sumpang nagbabantay sa hiyas ay pinakawalan. Ang pulang ambon ay kumalat sa lahat ng direksyon. Mabangis na sumisira sa mga gusali ng paaralan. Pagkatapos ay natipon sa kanyang sariling katawan. Hindi nagtagal ay naging isang mabangis na masamang dragon. Nakita ang kanyang kapatid na tumatakbo palayo kasama ang mga gemstones. Agad na kumunot ang noo ni Dragon. Nang makitang atake na naman sila ng dragon. Ngunit pinabagsak ng isang anino. Isa pala itong Scorpio Leon na dumating kasama ang kanyang ina. Ang Scorpio Leon ay talagang karapat-dapat na maging isang dating hari. Madaling putulin ang dobleng pakpak ng masamang dragon. At ngayon ay malapit nang lumubog ang araw. Agad na sinenyasan ni Sister si Jaya na gumamit ng mahika para ipatawag ang kanilang buong ama. Scorpion Leon para protektahan ang magkapatid. Maglunsad ng isa pang pag-atake. Sa wakas ay inatake ng isang masamang dragon at tumalbog gamit ang buntot nito. Nakita ang isang masamang dragon na papalapit sa mga bata. Sumabog din ng tuluyan ang kanyang ina. Kinuha ang isang higanting espada na mas matangkad sa kanya. Sa pinakamataas na bilis umakyat sa likod ng masamang dragon. Isa akong walang talo na mandirigma. Isang sugat sa puso ang pansamantalang nagpahinto sa mga hakbang ng masamang dragon. Ngunit napakaliit pa rin ang lakas ng kanyang ina. Agad na hinagis muli. Sa sandaling iyon, natapos na ni Jaya ang kanyang mahika. Hanggat hindi siya naabala, matatawagan niya ng maayos ang kanilang ama. Ngunit mabilis na lumalapit ang masamang dragon. Nagpa siya si kuya na gambalain ang masamang dragon. Gusto mong bigyan ng pagkakataon ang iyong nakababatang kapatid na makilala ang kanilang ama. Pero pinigilan siya ni Jaya. Siya ay palaging pinoprotektahan ng kanyang kuya mula pagkabata. At sino ba talaga ang walang ama o taong maasahan? Kuya niya yun. Kaya naman sa pagkakataong ito ay siya na ang protektahan ang kanyang kapatid. Para ayusin ang iniwang pagsisisi ng kapatid niya. Ginamit ni Jaya ang Void Step Technique. Patuloy na atakehin ang dragon ng walang tigil. Bagamat medyo advanced na ang kanyang magic. Gayunpaman, kapag kaharap ang mga dragon, ito ay medyo kulang pa rin. Matapos ang ilang ikot, natapon siya. Nahulog din ang kanyang wand sa dagat. Inatake muli ng dragon ang kanyang kapatid. Noon lang ay nakita niya ang isang kahoy na tinik sa kanyang magic wand. Direktang gamitin ang magnification spell para alisin ang magic wand. Sa buong pagtutok, nagpakawala siya ng mahika ng kidlat. Agad na sinira ang depensa ng dragon. Sa pagkakataong iyon ay muling hinagis ni nanay ang higanting espada. Tinanggap ni Jeje ang higanting espada. Matapos i-cast ang acceleration spell, sinaksak nito ng husto ang puso ng masamang dragon. Matapos ang suntok na ito, natumba si Jeje. Nakulong ng nahulog na malaking bato. Sa oras na iyon ay lulubog ang araw. Tanging mga puwang sa mga bato ang nakikita niya. Nakita ang isang ama at kapatid na hindi pa niya nakikilala bago nag-uusap. Tapos nagyakapan sila. Sa ganoong paraan, hindi magsisisi si kuya. Habang unti-unting lumulubog ang araw. Unti-unti ring naglaho ang imahe ni Itay. Siya pa rin ang humihiling sa akin na gawin ito. Laging pinapalitan ni kuya si tatay para samahan si Jeje sa paglaki. Ang hiyas na hinahanap ay lumalabas na ang panimulang punto. Ang mga mahalagang tao ay laging nandyan. Hanggang dito, naiintindihan ko na. Bakit ito animated na pelikula? Tinatawag na half magic. Ako ay Kape. Salamat sa iyong pansin. See you sa susunod na episode.